Papa, salamat at tinulungan mo akong makalabas ng kulungan kagabi. Kahit kailan, ikaw talagang superhero ko. Sabi ni Janine sa amang si Antonio. Janine, matanda ka na. Kailan ka ba hihinto sa pagbibigay sa akin ng problema? Seryosong tanong ni Antonio habang kumakain sila ng dalaga ng pananghalian sa loob ng opisina nito. Papa, ang kabilang kampo po ang nagsimula ng gulo at hindi naman ang kampo ko. Iha, sana umiwas ka na sa gulo. Nang sa gayon, hindi na kayo umabot pa sa tanggapan ng mga kapulisan kaninang madaling araw. Papa, ikaw pang nagturo sa akin na huwag akong magpapaapi. Lalo na kung nasa tama naman ako, hindi po ba? Puno ng tapang ang boses ng dalaga. Pagkarinig ng mga katagang iyon mula sa anak, ay napakamot na lamang sa ulo si Antonio. Papa, kumusta palang niluto kong palabok at adobo? Masarap naman, Janine. Ikaw ba talagang nagluto ng mga pagkain? Dalawa po kami ni Manang Cora nagluto. Taga-timpla po ako at tagahiwa naman ng mga sahog si Manang Cora. Ginabayan niya rin po ako sa mga hakbang para makaluto ng adobo at saka palabok, Papa. May malapad ng ngiti na saad ni Janine. Anak, mukhang may kailangan ka sa akin sabi ni Antonio. Bakit niyo naman po yan nasabi, Papa? Ang sweet mo kasi sa akin. Isang payak muna ng ngiti ang pumaskil sa mukha ni Janine bago nagsalita. Actually, opo, may kailangan po ako sa inyo. Ano yun, Janine? Malumanay na tanong ni Antonio sa kanyang unika iha. Papa, gusto ko sana dumalo sa isang pool party sa bahay ni Celine. Please, payagan niyo na po ako makapunta. Nagsusumamo na paghingi niya ng permiso. Pero kagagaling mo lang sa isang gulo. Papa, hindi ako ang unang gumawa ng gulo. Janine, ipaliwanag mo sa akin ang lahat. At baka sakaling pumayag ako sa gusto mong mangyari kapag napakinggan ko ang mga rason mo. Seryosong sambit ni Antonio sa dalaga. Akmang magsasalita na sana si Janine nang biglang may kumatok at pumasok sa opisina. Good morning po, Sir Antonio. Sorry po sa abala, pero may charity event po kayo in 2 hours time today na kailangan daluhan. Magalang na wika ni Piero, ang sekretaryo ni Antonio. Oo nga pala no. Salamat sa paalala, Pierre. Pero may importante akong ibang gagawin sa susunod na 2 oras mula ngayon. Si Janine na lang ang dadalo sa charity event. Samahan mo siya. 2 na lang kayo ang magiging kinatawan ko ron. Ayaw ni Piero sana isama ang dalaga sa charity event dahil alam ng binata na sisimangot ito at magrereklamo lang hanggang matapos ang naturang aktibidad. Mainipin at mareklamo ang ugali ng dalaga na lihim na minamahal ng binatang si Piero. Papa, ayokong sumama sa lalaking yan. Ayokong mahawaan ng pagkatamlay at pagkabagot. Walang excitement ang buhay niyan. Mariing sambit niya. Iha, papayag lang ako na dumalo ka sa party ni Celine kung papayag ka na sumama sa charity event kay Piero. At kailangan kasama mo si Piero sa pool party ni Celine. Janine, yan ang mga kondisyon ko para pagbigyan ka sa gusto mong mangyari. Kahit hindi ka na magbigay ng mga rason, okay lang sa akin. Puno ng otoridad na sabi ni Antonio. Ay, ano pa bang magagawa ako? Laglag balikat na tanong niya rito. Piero, bakit ba may ganitong charity event si Papa? Pabulong na tanong ni Janine nang makapasok na sila sa isang ospital sa Quezon City. Kasi laging gustong makatulong ng papa mo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kung hindi lang to kasali sa mga kondisyon ni Papa para makapunta ako sa pool party ni Celine, hindi talaga ako dadalo rito na kasamang isang tulad mo na may boring na buhay. Masyado kang seryoso sa buhay kasi. Mahina niyang sabi sa tenga ng lalaki, ngunit may halong tunog ng pagkapika. Alam ko na yan. Narinig ko ng maktol mong yan kanina. Remember? Tugon nito sa mga tinuran niya habang may tipid ng ngisi sa mga labi nito. Bumilis ang pagpintig ng puso niya nang masilayan ang matipid ng ngising iyon mula sa binata. Kung hindi lang may pagka-nerd na pumorma ang binata ay papasa ito sa pogi na taste niya. Kaso, palagi itong naka-formal suit at naka-black framed eyeglasses, kaya mukha itong sobrang tanda tingnan. Naputol ang pagpapantasya niya sa mukha ng binatang kaharap nang hinila ang kamay nito ng isang batang kalbo at maputla. Nakita niyang naging abalang lalaki at bata sa pagkukulay ng isang hayop sa coloring book. Habang pinagmamasdan niya ang tagpong iyon, isang matamis na ngiti
ang gumuhit sa mga labi niya. Ate, halika po rito sa tabi namin ni Kuya Piero. Untag sa kanya ng bata nang makita siya nitong nakatingin sa mga ginagawa nito at ng binata. Bakit mo naman ako pinapalapit dito sa inyo, baby? Nakangiting tanong niya sa bata nang sa wakas ay makaupo sa hospital bed nito. Ayoko na kasing mag-color sa coloring book. Gusto ko na sanang kwentuhan na ako ng kahit na anong magandang kwento ni Kuya eh. Nakita ko nag-iisa ka lang sa kinatatayuan mo kanina kaya tinawag na kita. Ayokong malungkot ka sa isang sulok, ate. Sabi ng bata na Charles pala ang pangalan. Dahil sa mga sinabi nito, hindi niya napigilan ang sarili na huwag itong ngitian at marahang haplusin ang maamong mukha ng bata. Nasa ganoong sitwasyon sila noong lumapit sa hospital bed ni Charles ang isang nurse para kunan ng blood sample ang bata. Once upon a time, panimula ni Piero sa pagkikwento nang matapos na ang pagkuha ng blood sample mula kay Charles. Piero, sigurado akong malubha ang taglay na sakit ni Charles. Sambit niya nang masigurong nakatulog na ng mahimbing ang bata. May cancer siya sa dugo. Nanlumo naman sa lungkot si Janine nang makumpirma ang pangalan ng sakit ng cute na bata. Yon ang naramdaman ni Janine ng mga oras na yon dahil mahilig siyang makipaglaro at makipagkwentuhan sa mga bata. Ngumiti ka nga, pool party ginaganap dito, hindi kung ano paman. Wika ni Janine kay Piero. Nandito lang naman ako para siguraduhing safe ka at hindi ang makisaya sa okasyon. Seryosong pahayag naman ng binata. Bahala ka nga sa buhay mo riyan. Naiiritang sabi niya rito. Ilang sandali lang ang nakalipas, nasa swimming pool na si Janine at masaya silang nagkakwentuhan at nagbabasaan ng tubig gamit ang mga kamay ng kaibigan niyang si Celine. Girl, ang gwapo ng bodyguard mo. May ngiti sa mga labi na tura ni Celine sa kanya nang matanaw nito si Piero na nakabantay kay Janine sa hindi kalayuan sa pool. Beshi, hindi ko yan bodyguard. Sekretary siya ni Papa sa company. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit mo siya kasama dito ngayon sa party? Celine, kinabahan ng husto si Papa mula nang masangkot tayo sa gulo sa isang bar. Kaya naman, nagbigay siya ng kondisyon para makapunta pa rin ako dito ngayon sa pool party mo at kasamang pagbuntot sa akin ni Piero doon. Hay nako Janine, ayoko nakikita kitang naiirita. Nasa pool party ko tayo ngayon, gusto ko sanang puro enjoyment lang tayo. Hindi ko kasi alam kung kailan pa ako makakabalik dito sa Pilipinas. Nakakuha ako ng magandang opportunity sa France bilang fashion designer. Tinanguan ni Janine si Piero sa venue ng kasiyahan. Ito ang dahilan bakit labis na nalasing ang dalaga. Nang makita sa wakas ni Piero si Janine na halos hindi na makatayo ng tuwid ay agad nitong kinarga ang dalaga at umalis na sa lugar kung saan dinadaos ang pool party. Ang ganda talaga ng mga mata mo, Pierre. Lasing na wika niya nang makapasok sila sa isang silid. Janine, magpahinga ka na muna para mawalang pagkalasing mo. Alam mo, nung nakita ko sa malapitan ng mukha mo, bumilis ang tibok ng puso ko. Kailangan mo nang matulog dahil hindi mo na alam ang pinagsasasabi mo. Hindi. Alam ko ang pinagsasasabi ko, Pierre. Pogi at cute ka sana, kaso ayoko sa mga taong hindi marunong mag-enjoy sa buhay. Yung tipong bahay at trabaho lang ang alam na katulad mo. Pero parang ang sarap tikman ng mga labi mo. Janine, kailangang... Hindi natapos ni Piero ang ibig sabihin nang bigla siyang gawaran ni Janine ng matagal at matamis na halik sa mga labi. Natapos ang gabing yon na may namagitan kina Janine at Piero. Kaninong kwarto to? Bakit tayo nasa isang kwarto? Sunod-sunod na tanong ni Janine sa binata nang nagising na siya. Nasa isang hotel tayo, Janine. Lasing na lasing ka kagabi kaya hindi kita inuwi sa inyo. Tiyak akong magagalit ang papa mo kung nakita ka niya na sobrang lasing. Ay, grabe ang sakit ng ulo ko. Tsaka buong katawan kong sakit. May ipagtatapat sana ako sa iyo, Janine. Sabi nito nang maupo sa kama malapit sa dalaga. Binihisan ng binata ng damit na pantulog ang dalaga matapos ang mainit na tagpo. Kaya hindi agad nalaman ng dalaga na may nangyari sa kanila ni Piero. Piero, pwede bang sabihin mo na ng diretso ang gusto mong malaman ko? Gusto ko na kasing pumunta sa banyo para ayusin ang sarili ko. Singhal niya sa lalaki. Magbanyo ka muna. Gusto mo? Sige, CR muna ako. Tumayo siya. Ako mang tutungo na sa banyo. Bigla siyang nakaramdam ng labis na pananakit ng ulo.
May bahid ng dugo ang bedsheet na kinaupuan niya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil doon. Nang natanong ni Piero ang pagkabigla sa mukha ng dalaga, agad na itong nagsalita. Janine, I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na huwag kang patulan. Matagal na kitang lihim na minamahal. Ikaw ang labis na nakainom ng alak sa ating dalawa kagabi. Pero higit pa sa tama ng anumang alak ang nadama ko nung hinalikan mo ang mga labi ko. Nakainom rin ako. Hindi ako sobrang lasing. Kaya alam ko pa rin na mali ang pagsamantalahan ng kahinaan mo. Hayop ka, Piero. Walang hiya ka. Pinagsasampal niyang binata sa mukha at hinampas sa dibdib habang sinasambit ang mga katagang iyon. Hinayaan na lang ni Piero na saktan siya ni Janine sa pisikal na mga paraan hanggang unti-unti nang tumigil sa pagsampal at paghampas ang dalaga. Dala na rin siguro ng pagod. Rapist ka, susumbong kita kay Papa. Tiyak na magagalit sa'yo yon kapag nalaman niya to. Malakas na sabi ni Janine. Alam na ni Sir Antonio ang bagay na to, Janine. Sinabi ko na rin kay Sir Antonio na handa akong pakasalan ka para mapanagutan ko ng lubos ang nangyari sa ating dalawa. Sabi ni Piero sa mahinang boses, ngunit may bakas ng determinasyon na makumbinsi ang dalaga. Ayoko sa'yo! Ayoko sa isang boring na kasama katulad mo! Kumain ka na muna pagkatapos ay magbihis ka na. Uuwi tayo sa bahay ni Janine. Hinihintay na tayo ron ng papa mo. Malumanay na wika nito. Kahit inis na inis si Janine kay Piero, naligo, nagbihis at kumain ng almusal ang dalaga. Ayaw niyang magutom sa biyahe pa uwi, kaya siniguro niyang may lamang sapat na pagkain ng kanyang tiyan. Labis na gulat ang naramdaman ni Janine nang pumayag agad ang papa niya na maging asawa si Piero. Labag man sa loob niya ang madali ang kasal ay pumayag na rin siya sa huli. Ayaw niya kasing sumama pa ang loob ng ama niya. Nakita niyang labis na kagalakan sa mga mata ni Antonio noong sabihin ni Piero na gusto siya nitong pakasalan dahil matagal na siyang mahal nito. Ano bang gusto mong kainin? Tanong ni Piero. Gusto ko ng Filipino-style carbonara para sa hapunan. Sabi ni Janine. Umirap siya sa lalaki pagkatapos sabihin iyon. Sige, pagluluto kita ng carbonara para sa hapunan. Pero ayaw mo ba ng adobong manok na niluto ko? Luto na rin kasi ang kanin. Pwede na tayong kumain ng hapunan ngayon kung tutuusin. Ang adobong manok lang ng nanay mo ang masarap para sa akin. Isa pa, templado lang nabil kong white sauce ng carbonara. Magpapakulo lang ako ng tubig at ilalagay ang pasta para maluto. Tiyak na may kakainin na ako. Pero nung nakita kitang abala dyan sa kusina, bigla kong tinamad kumilos. Mataray na wika niya rito. Marunong akong magluto ng adobong manok, Janine. Pinapanood ko si nanay magluto nung maliliit pa tayo. Marunong ka lang magluto, pero hindi ka naman sure kung masasarapan ako eh. Supladong wika niya pa rin sa asawa. Lumapit ka rito sa mesa. Tikman mo muna kasi ang luto ko bago ka rin magsalita ng kung ano-ano. Tumungo at umupo nga sa lamesa si Janine. Naglagay ng kaunting adobong manok sa bakanting pinggan. Sarap! Mahinang sambit nito ng lubusan ng nakakain ng adobo. Uy, narinig ko yun, misis ko. Sabi naman ni Piero. Ano naman ngayon kung narinig mong sinabi ko? Gutom lang ako kaya siguro nasarapan ako sa luto mo. Hindi na lang sinagot ng lalaki ang sinabi niya. Sa halip, nilagyan nito ang plato niya ng mainit na kanin. Bakit nakatutok ang mga mata mo sa akin habang kumakain ako? Ang ganda mo kasing pagmasdan, Janine. May ngiti sa mga labi na wika ni Piero. Binubola mo na naman ako. Anong bola? Maganda ka naman talaga. Anyway, gusto mo pa ba na magluto ako ng carbonara, misis ko? Huwag na. Dami ko nang nakain eh. Janine, pwede bang samahan mo muna ako rito sa kusina? Marami pa kasi akong kailangang ligpitin. Bakit kita kailangang samahan pa eh? Magliligpit ka na lang naman. Gusto pa kitang matagal na makausap sana. Gusto ko kasing magkalapit ang loob natin sa isa't isa ngayong kasal na tayo. Masuyong bigkas pa nito. Ayoko makipaglapit ng loob sa'yo. Para sa akin, sinira mo pa rin ang buhay ko nung maging asawa kita. Hindi pa ako handa sa buhay na to. Wala akong magagawa eh. Gusto kong maging manugang ng ama ko dahil natitiyak niya raw na magiging payapa at kontento ako sa buhay kung ikaw ang mister ko. Sambit niya habang tumutulo ang mga luha mula sa mga mata. Tahimik lamang na sinundan ng tingin ni Piero ang asawa habang tinutungo ng babae ang kwarto. Piero!
Malakas na sigaw ni Janine sa pangalan ng asawa nang biglang magka-brown out. Anong kailangan mo, Janine? Inaantok pang tanong nito. Bumangon ka rin mula sa sahig at tabihan mo ako rito sa kama. Please? Takot ako sa dilim. Naiiyak na sabi niya sa mister. You're safe, Janine. Tahan na, please. Alo ni Piero sa asawa at niyakap ito. Sinabayan pa nito iyon ng marahang paghaplos sa likod ni Janine. Piero, magkwento ka o kumanta ka naman ng kahit ano para lubusang mawalang takot ko. Janine, hindi ako marunong kumanta. Baka lang dumilim ang paligid at sabayan pa ng malakas na ulan kapag umawit ako. Pwede bang kwento na lang? Oo, sige, kwento na lang. Gusto mo bang malaman kung paano kita minahal nun? I mean, kung paano mo nabihag ang puso ko, sweetheart. Tinawag mo akong misis ko kanina tapos ngayon, sweetheart naman. Ano ba talagang gusto mong itawag sa akin, mister? May bahid ng pagkainis ang tanong niya rito. Ikaw ang pumili ng magiging tawagan natin, Janine. Sweetheart? Okay, sige, sweetheart. Ang magiging endearment natin sa bawat isa mula ngayon. Magiliw na sambit nito. Bata pa lang tayo. Gusto ko nang pawiin ang lungkot sa mga mata mo. Gusto kong makipagkaibigan at makipaglaro sa'yo. Ang kaso, ayaw mo kong kaibigan at kalaro. Nung naging dalaga ka naman, marami kang manliligaw na kastado mo sa buhay. Kaya naman, lalo akong natorpe na magsabi ng pag-ibig ko sa'yo. I really want this marriage to work, sweetheart. Aray, ang sakit ng puson ko. Malakas na wika ni Janine kinabukasan habang katabi sa kama ang asawang si Piero. Sweetheart, anong nangyari sa'yo? May pag-aalalang tanong nito sa kabiyak nang makita nitong maputla. Menstrual cramps lang ito. Mabuti na lang at maaga pa akong nakabangon kanina kaya naiwasan ko na matagusan ang bedsheet natin. Kukuha ako ng painkillers na gamot sa kusina pati na rin warm compress para maibsan kahit papaano ang sakit na nararamdaman mo. Relax ka lang dito, sweetheart. Humiga ka lang ng maayos sa kama natin. Huwag kang tatayo, baka kasi himatayin ka habang wala ako. Okay, sweetheart, salamat sa pag-asikaso mo sa akin. Dala ko ng mga kailangan mo, Janine. May kasamang hamsilog. Kumain ka ng marami para mabawi mo agad ang lakas na nawala sa'yo. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Ayokong iwan ka mag-isa rito sa bahay na hindi pa mabuti ang pakiramdam mo. Malambing na sabi ni Piero habang sinusubuan ng almusal ang asawa. Maingat na nilagay ni Piero ang warm compress bag sa puso nito. Piero, kailangan mo nang pumasok sa opisina. Tiyak na magagalit si Papa kung hindi ka papasok dahil wala siyang secretary. Mas lalong magagalit ang ama mo sa akin kung pipiliin kong pumasok sa trabaho kaysa alagaan ng prinsesa niya na may sakit. Pero ang trabaho ay trabaho. Importante yon. I love you, Janine. Wala nang mas importante pa sa akin ngayon kundi ang gumaling ka muna, sweetheart. Masuyong wika nito pagkatapos halikan ng kanyang noo. Uminom ng gamot pampatanggal ng sakit sa puso si Janine matapos kumain ng pagkain na niluto sa kanya ni Piero. Naisip niya na sobrang swerte niya pala sa naging asawa niya dahil mapagmahal at maalaga ito sa kanya. Janine, bakit ka nakatitig sa mukha ko? Nagtatakang tanong nito. Alam mo, tinanong ko ang Diyos kung anong nagawa kong mabuti rito sa mundo para bigyan niya ako ng mister na katulad mo. Sobrang mapagmahal, maalaga at pasensyoso. Sobrang mapagmahal, maalaga at pasensyoso mo para sa isang brat na katulad ko. Ako dapat ang nagsisilbi sa'yo dahil ako ang babae sa ating dalawa. Pero sa kaso natin, ibang nangyayari. Janine, matagal kitang pinangarap na makasama sa buhay ko. Kaya naman ayos na ayos lang sa akin na maging asawa mo kahit ano pa man ang ugali mong taglay. Puno ng suyo na sabi ni Piero. Alam mo Piero, I'm sorry. Kung matagal man bago ko natutunan na pansinin at mahalin ng isang katulad mo, akala ko kasi hindi ako sasaya sa piling mo ng ganito. Sobrang prim and proper mo kasing tao. Ang tingin ko kasi sa mga taong prim and proper ay mga taong boring sa buhay. Mga taong hindi marunong umiti at tumawa. Pakiulit nga ng sinabi mo. Ang dami kong sinabi ah. Alin doon? Yung mahal mo ko. Please, gusto kong marinig ulit, sweetheart. Mapungay ang mga mata, natura nito. Mahal na kita, Piero Alcantara.
Sobrang mahal din kita, Mrs. Janine Hizon Alcantara. Asahan mong habang buhay, sa'yo lang ang puso ko. Naging abala ako sa pagpapaunlad ng sarili ko noon dahil gusto kong ipakita sa papa mo na hindi magiging sayang ang pagpapaaral niya sa akin. Isa pang rason kung bakit ko piniling magtapos ng pag-aaral ay ikaw, Janine. Gusto kong kapag humarap ako sa'yo para manligaw ay may ipagmamalaki naman ako sa'yo kahit papaano. Makalipas ang ilang buwan, puno pa rin ng saya ang pagsasama ni na Janine at Piero bilang mag-asawa. Natuto na si Janine kahit papaano sa mga gawaing bahay. Isang araw, naisipan ni Janine na pumunta at dalhan ng lutong bahay na ulam na sinigang na isda ang asawang si Piero sa opisina nito. Piero, sabay na tayong kumain ng lunch? May dala akong... Hindi natapos ni Janine ang gustong sabihin nang tuluyan ng mabuksan ng pinto ng opisina ng ama. Naabutan niyang may kahalikang babae ang kanyang asawa. Nabitiwan niya rin ang dalang ulam at kanin sa sahig. Janine, let me explain please. Wika nito ng mahabol ang asawa sa may elevator area. Huwag ka na magpaliwanag, Piero. Bumalik ka na sa babae mo naghihintay sa'yo. Sigaw ni Janine. Pagbukas ng elevator, magkasamang sumakay ang nagtatalong mag-asawa. Pilit na pinapalabas ni Janine si Piero sa elevator. Hindi naman lumabas si Piero. Huwag mo akong hawakan, Piero. Nakakadiri ka. Bulyaw niya rito nang marating nila ang kinaroroonan ng kotse. Sweetheart, si Leia ang unang humalik sa mga labi ko at hindi ako. Siya ang unang humalik sa mga labi mo pero hindi ka tumanggi. Nasasarapan ka rin sa ginagawa niya. Nagulat ako kaya hindi ako agad nakatanggi. Ang sakit ng puson ko, Piero. Aray, talagang hindi ko na kaya. Pagkatapos marinig ang mga salitang yon mula kay Janine, may nakitang dugo mula sa hita ng misis. Dali-dali naman silang nagtungo malapit sa ospital ng dahil doon. Nalaman ni Piero mula sa doktor na nakunan ang asawa niya. Labis na nanlumos si Piero sa natuklasan. Piero, ang baby natin. Ligtas ang baby natin, hindi ba? Sunod-sunod na mga tanong ni Janine noong nagising siya kahit nakahiga pa sa hospital bed. Niyakap muna ni Piero ng mahigpit ang kabiyak bago nagsalita. I'm sorry. Wala nang baby natin, sweetheart. Kasalanan mo kung bakit nawalang anak natin, Piero. Kung hindi mo ako binigyan ng stress dahil sa babae, sana buhay pang anak natin hanggang ngayon sa sinapupunan ko. Puno ng galit ang tinig niya. Patawarin mo ko, Janine. Alam kong walang anong salita ang makakapawi sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero sana maisip mo rin na hindi lang ikaw ang nawala ng anak, kundi ako rin. Madamdaming sabi nito. Umalis ka muna rito, Piero. Ayaw kitang makita. Sinunod ni Piero ang kagustuhan ng asawa. Lumabas ito ng silid at sa labas noon, nakita niya si Leia. Ang kapal ng mukha mo pumunta rito sa ospital pagkatapos mong patayin ng anak ko. Mariin na sabi ni Piero. Piero, hayaan niyo sana ako magpaliwanag sa inyo ni Janine ng side ko. Matapos marinig ang mga salitang yon mula sa mga labi ni Leia, kaagad na itong binitbit ng lalaki papasok sa silid ng kanyang asawa. Janine, nandito si Leia. May sasabihin daw siya sa'yo. Janine, si Steph ang may gustong guluhin ang pagsasama niyo ni Piero. Hindi mo siya tunay na kaibigan. Labis ang inggit niya sa'yo dahil mula nun, ikaw nang ligawin sa inyong magbabarkada. Nalaman niyang naging crush ko nun si Piero kaya akong ginamit niya para matupad ang masama niyang balak. Sinunod ko ang utos niya dahil nangako siya na babayaran niya ako ng malaking halaga. Gipit ako sa pera ngayon. May karamdaman ng tatay ko kaya pumatol na rin ako sa utos niya. Pero hindi na kaya ng konsensya ko kaya nandito ako sinasabi ang totoo. Lalo na may inosenteng sanggol pang nadamay dahil sa kasamaan ni Steph. At pati na rin ako. Sana dumating ang araw na mapatawad niyo ako ng lubos. Leia, salamat sa impormasyon. Makakaalis ka na. Sambit ni Piero. Baka sa tinig nito ang labis na panginginig dahil sa pagkabigla at galit. Nako, hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Sige na, aalis na ako and I'm sorry. Piero, pasensya ka na. Pinagdudahan kong pagmamahal mo sa akin. Sabi naman ni Janine. Naunawaan ko kung bakit ka nasaktan ng labis. Kaya naman, walang kaso sa akin nung nagalit ka ng dahil kay Leia at nangyari sa baby natin. Piero, pwede mo ba akong yakapin?
Dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo akong iwan ha. Oo naman, Janine. Mahigpit na niyakap ni Piero ang asawa at masuyong hinalikan sa mga labi nito. Nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ni na Janine at Piero sa bandang huli dahil nasampahan nila ng kaso si Steph at naipakulong ito. Sa mga lumipas na taon, nabiyayaan pa sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Sa puntong yon, wala nang mahihiling pa si Janine. Puro pasasalamat na lang sa Diyos ang lagi niyang sinasambit. At syempre, lagi niya pa rin ipinagdarasal ang una nilang anak na nawala sa kanya noon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na dapat handa tayong tanggapin ang ating mga pagkakamali sa buhay. Tanggapin at panindigan kung ano man ang ibabato ng tadhana. Nagkamali man si Janine at si Piero, sinikap nilang patatagin ang kanilang relasyon sa paglipas ng panahon. Tunay ngang mahirap turuan ng puso kung sino ang mamahalin. Pero kung palaging gagawa ng mabuti at ikasasaya ng taong mahal natin, hindi naman siguro masamang sumugal paminsan-minsan, lalo na kung matagal mo nang hinihintay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.